Okay, good afternoon. Nandito na po tayo ngayon sa Binongbong, sa may San Agustin, Isabela. Okay. Yung ating picnic area. So, habang nagpapahinga po, gagawa lang ako ng short review. Ito kasi yung pinaka mahaba nating rides. So 64 kilometers total. Umalis tayo sa Santiago City ng 47 kilometers. Ngayon nasa 111 tayo. So ibibigay ko lang kaya sa inyo yung short update. So first time din nating na-try na maisagad. And nag-average po siya ng 112 to 114. Yun na po yun. So siguro pag mas mahaba yung stretch na mapili nating daan next time, baka mas kaya pa niyang umangat. Yun po kasi pag 114 tapos medyo may mga biglang susulpot na mga sasakyan o motor, so nagsasadden na deceleration po tayo. But so far, yun po yung max natin sa trip na to, 114. Vibration wise, wala naman po, okay siya. Yung wobbling, wala pong tayong na-experience, awa ng Diyos. Yung stability ng manibela, stable siya kahit na single swing arm. Okay? Kasi may mga reports po na nakikita ko sa online na at very young mileage na experience na nila yung vibration dahil dito sa may bushing po rito. Yan po, yan ang gagaling. Pero so far sa atin okay naman po. Okay? Braking power, ang ganda po ng braking efficiency niya. Kapag may instance po na halos mag sudden brake tayo, and mafe-feel nyo po na napaka-stable niya kahit mag sudden brake. Talagang yung stopping power niya nandun po. Brembo brakes po ito sa harap and sa likod. Okay? So parehas na disc brake po yan, both by Brembo. So dito ko na-test na talagang quality po ang Brembo brakes. Okay. So yung rides po natin is combination ng highway and rough roads. So ganito po yun. Then meron po akong isang ipopost separately, yung ride from Santiago City to San Agustin, para makita nyo po doon yung combination ng roads. Pero ang masasabi ko lang po, kahit sa highway, mararamdaman nyo po yung tagtag niya. So yung mga shock absorber niya, ang alam ko po sa Manila may nagtutuning yan. So maganda po siguro pa-tune muna natin bago natin talaga i-judge kung talagang maganda ba yung shock absorber niya or hindi. So para sa akin po, preset lang yan sa factory setting. Pero siguro po pag na-i-adjust yan based sa weight ng user, baka mas ma-maximize po natin kasi adjustable suspension po ito. May damping siya. Ito po nakasagad na po ito sa soft, pero baka pag na-i-adjust dito sa spring load niya sa harap and sa likod, ganun po is may gas, so baka mas umoki pa siya. So overall talagang kwan po, para sa akin, personal point of view, hindi siya recommended sa off-road. Pang highway po talaga siya, pang concrete pavement. Talagang matagtag po siya. Na pumupunta lahat yung vibration dito sa kamay and sa puwitan, kasi itong upuan po niya is hindi siya ganun ka lambot. Okay? Itong ADB 150 natin, sa atin din po ito, and na-rides po natin ito ng mahabang rides up to Ifugao area, and wala pong kaproblema yan sa suspension. Napakalambot po niya, nasa sa likod, sa kamay, ina-absorb talaga nung suspension. Ginagawa ng suspension talaga yung trabaho niya na mag-absorb ng vibration para hindi po mai-transfer sa rider. Pero dito po sa case ng dragster, hindi po. Talagang ramdam na ramdam yung vibration. Okay? Sa handling naman po, naninibago ako nung una.
Kasi dahil sa single swing arm, pag banking sa left side or sa right side, parang nakakapanibago dahil dito. Hindi ko alam po kung kumokontra siya somewhere, or siguro dahil hindi pa ako sanay, dahil 111 kilometers pa lang ang natakbo and ang tagal ng interval ng 44 kilometers to additional 64 kilometers. Ang tagal po ng interval ng rides niya. So siguro pag na-ride natin siya ng na-ride ng mabuti, then saka natin talaga makikita kung talagang kwan na po siya. Ganun lang yung behavior niya, na kailangan lang nating i-adjust yung riding style natin, dahil again, kakaiba po ang suspension nito, dahil hindi siya common na katulad ng ganun, fork type, left and right meron. So in terms of balance, talagang mas balance po yun kaysa rito na single swing arm. And then ang shock absorber niya nandito sa gitna, na iisa, hindi po katulad ng mga yan, dalawa. Pagdating doon, dalawa rin dito, single din. Okay, so nag-rides po tayo from mga 11 onwards to dumating tayo rito sa San Agustin ng mga kanina, mga 12:30. Isang oras na tayo nagpahinga rito. Okay, and mararamdaman nyo po yung fan, talagang andar ng andar yung fan. So since walang temperature indicator to, hindi naman natin alam kung nasaan yung band ng temperature, pero talagang makuka nyo na lang. Yun lang po kasi ang high temp indicator nya pag nagkuhan yung pula. Pero hindi naman po umaabot sa pula. Talagang ginagawa lang ng dalawang fan yung trabaho nila. So ito po yung sa left, and ito po yung sa right. Okay, so dalawa po yan. Yung yung old na dragster po, nandito yung radiator nya. Pero dito sa new gen, ni-split na po nila left and right. So nandito na sa baba, pero maintain pa rin nila yung design na to for aesthetics. Okay, so mararamdaman yung pa-function yung dalawang radiator fan niya, kasi talagang maugong po, may vibration din na create yung dalawang fan. Okay, tapos meron po siyang maingay na part. Ang alam ko po yun yung bola, yung cracking sound po kapag nagme-menor ka, lalo sa ganitong kalsada at sa mabato. Rinig na rinig po yung cracking sound, na parang umiikot na loose na bola na crack, parang ganun. So siguro po sa first 500 kilometers, i-try nating buksan kung kumusta yung bola. Pero napaka premature naman kung at 500 meron ng tama. So siguro sa first 1,000 na lang natin siya pabuksan. Okay, so far yun naman po yung visual natin sa side mirror. Maganda po, maganda yung tingin sa left and right, kitang kita. Though babalak po tayong mag-invest dun sa Chigi ba yun, na parang meron kang monitor dito, nakikita mo na yung likod mo through back camera, para for added safety. Yun po yung isang tinitingnan natin. Medyo may kamahalan lang po, nasa 16,000 yata. Pero kung yung ibibigay naman po niyang additional safety is worth, then pwede po nating pag-ipunan yon. Kasi anything about safety equipment, talagang ini-investan po natin yon kung worth talaga. Okay, isang napansin ko lang po kanina, pero hindi naman po ganun ka significant din, is yung kapag dahil sa tagal ng rides, kapag naka-standby ka at naka-on yung makina, medyo mararamdaman mo rito yung buga. Lumalabas po yung
hot air galing dito pumupunta sa hita. Hindi katulad po kasi rito na may mga fairings siya. So ito naman po yung kagandahan ng fairing. Binablock niya yung heat na nadi-dissipate galing sa makina. Kasi pag naka-steady po ito, wala pong ibang way yung hot air kundi umakyat. So kapag naka-rides po, dahil merong airflow dito na nagbubuga pa talikod yung hangin, wala pong nararamdaman during riding. Pero pag huminto na po, umaakyat po yung hot air na mararamdaman nyo po rito sa hita. Pero hindi po siya ganun naman nakainit. Kasi 200cc lang naman po ito. Okay. So sa 200cc, hindi ko alam po kung medyo mabagal yung 114 na max niya. Para sa akin po, medyo kulang yung speed for a 200cc. Pero ang pagkakaalam ko, hindi po yata talaga 200cc. Ito 200cc ang description niya, pero parang 179 ba? So, tingnan natin yung kanyang document. 200cc po ang nakalagay sa displacement. Pero parang meron akong, hindi ko alam kung nabasa ko o napanood ko somewhere, na actually ang real engine specs niya is parang nasa 100 plus lang. So kung 170 plus o ganon, then siguro it makes sense po yung max speed niya na 114. Pero at 200cc, para sa akin medyo kulang po yun, kasi yung 112 or 117, na pa 117 ko po yata itong ADB 150 natin noong bago-bago pa. And stock po yun so wala pong nagagalaw doon. Pero mas mahaba pong stretch kasi yun, kaya napaabot ko ng 117. So for 150cc na nakakuha ng 117, and then comparing to 200cc na nakamax lang ng 114, and anyway ang weight ko po is 77. So hindi ko alam kung dahil sa weight ko lang din po, and then nag full tank tayo, nadagdagan tayo ng 3.6 liters kanina, so 9 liters po ito, parang i-average na lang natin na 9 kilos yung full tank. So yun po ang weight na naidagdag. So tingnan po natin ulit. And then anything else, again for long ride, wala pong space ito for any additional tools na kaya. Ang talagang nailagay lang po dito is paperworks niya and yung tools na kasama niya. And then itong lalagyan natin ng Insta360, yan na po yan. And hindi ko po alam kung merong nabibiling top box niya. So ang gagawin po pag long rides is no choice but magdala na lang po ng backpack. So hindi naman po yun issue. Kaya lang pag naka-backpack medyo kailangan secured lang, kasi pag nagbabanking pwede pong maka-istorbo yun pag biglang nag-shift suddenly yung weight from left to right. Okay? So kaninang pababa tayo sa loose gravel, medyo madulas po itong gulong kasi pang highway po talaga ito, hindi katulad ng mga ADB na adventure yung gulong niya, so mas makapit po siya sa loose gravel. Okay? Yung ingay po ng makina halos hindi siya ganun kaingay, so sa mga may hilig po sa silent type, okay po ito. Yung exhaust system okay po siya. And then ano pa po, itong setup po na to hindi siya ganun ka-ideal. Siguro dahil hindi ganun kakapit ito, kasi pag bumibilis na po siya, na itinutulak niya ito. Kahit anong gawin ko pong higpit, talagang itinutulak ng hangin. So siguro maghanap po tayo ng mas malakas humawak na mounting para sa action cam natin. Okay?
So yan po ang ating short review sa ating first long drive ng 60 plus kilometers. So i-update ko po kayo from time to time sa mga nagbabalak pong kumuha ng Italjet Dragster. So yun na lang po ang pag-isipan natin, saan ba natin mas madalas gamitin yung motor. Sa highway warrior po ba tayo, or mas marami tayong dadaan ng rough road, or combination of both. So yun po, hindi ito ideal para sa akin na pang rough road, kasi talagang ramdam na ramdam po yung bumps. Every bumps talagang ramdam. Sa highway pa lang po ramdam na. Maganda po siguro ito sa short distances, pero pag long distance, make sure na mas marami po ang paved roads, at para mas ma-enjoy po ito. Okay? And we need to consider po na ang price nito versus sa mga other Japanese brands. So when it comes to practicality po, ang hirap po kasi i-compare, kasi it's an apple and orange comparison kung gagawin natin yon. So it depends lang po kung saan nyo talaga siya gagamitin. Para siyang Japanese sedan na kaya niyang gawin lahat ng kayang gawin ng sports car na Ferrari or Porsche, pero hindi po pwedeng ikumpara, kasi yung isa sports car, yung isa is normal sedan. Pero parehas po yan na transportation that can bring you from point A to point B. So ganito din po ito sa dalawang scooter na to. So if you're looking for practicality, na gusto nyo ng normal joyrides and everything, wala pong question yung Honda ADV 150 po. Napaka-capable po ng scooter na yan. Marami na pong napuntahan niya rin yan na site surveys. So ito po yung ating isang kasama parating. Ito po, naka-sports bike itong kasama natin. Ayos, tamang-tama. Okay. And kung gusto naman po natin, talagang kwan po itong dragster naman. Kung gusto nyo pong naghahanap ng something na elevated, mas parang kumbaga sports car ng scooter, then pupunta po kayo dito sa dragster. Kasi ang kagandahan po nila, talagang pogi po siya. Mahirap i-compare naman yung itsura niya dito sa mga natin. Pero lalaban po sa papugian pa rin yun. Kapag kanina nga pong nagra-rides kami, para silang mga GS pag tinitingnan mo sa likod, dahil kompleto sa mga ilaw, ng mga mini driving lights, lalaki. So pag tinitingnan mo po sila sa likod, para silang mga GS. Ano po? So pag pogi and capability and comfort, lalaban po itong ADB. Yan po yung 160 lumabas na, then lumabas na rin po yata yung 350 and yung XADB 750. So yung XADB 750 medyo nasa higher end na talaga yon, at a price of 849,000 yata. So yun, pag talagang meron po kayong sobra and talagang gusto nyo yun, then why not? You can consider. Nakita ko na po sa actual yun, sa Honda sa Kawayan. And kung sa scooter naman, from 150,000 before to 429,000. So medyo talagang pag-iisipan po nating mabuti kung saan ba talaga natin gagamitin. Ito, madalas tong dragster sa amin ngayon, sa amin is pang display, kasi hindi siya nakakapag long rides. And then ang isang i-worry natin dito is kapag nag Philippine loop, let's say Philippine loop ka, medyo ang unang iisipin mo saan ka kukuha ng pyesa pag nangailangan ka. Hindi katulad nitong mga ADB na
any province, any towns, meron at meron na pong pyesa yung mga yan sa mga motorcycle shops, mga belt, flyball, lahat, spark plugs, gulong, lalo po sa mga long rides, kumpleto na po sila. Unlike sa drugstore, talagang yan po ang isa sa biggest challenge natin kung saan tayo maghahanap ng spare parts. Kasi talagang siguro po sa isang city or isang town, kapag walang dealer ng Italjet, may hirapan pa rin tayo talaga. And kahit na may dealership, yung isang pinuntahan ko po sa Batangas, yung binalan natin ng isa, kahit na kwan na yon, kahit na dealer na yon, distributor na ng drugstore, pero wala pa rin silang spare parts. So ganun po ka-challenging ang spare parts nito. Pag nangailangan kayo along the way and malayo yung lugar, yun na po ang medyo isang kailangan na nating i-consider. So yan po yung mga thoughts natin ngayon dito. Initial, habang ginagamit natin to ng tumatagal, mas mabibigyan ko po kayo ng update tungkol dito sa ating Italjet Dragster 200. Okay? So yun po, and sana nakatulong po itong information na to. So mag-upload pa po ako ng mas maraming information from time to time, lalo pag meron po tayong bagong update. Okay? Salamat po.